tinanggal ni Marcos at nila Romualdez at ng sindikato ang counterpart ng government para doon sa mga big ticket projects. Marami pong mga foreign assisted projects ay hindi matutuloy. Yeah. At na-freeze dahil nga wala ng counterpart ang government. Inilagay nila sa pagnanakaw sa flood control projects. For example, ma'am, ang subway na sa panahon ni Pangulong Duterte sa Go Metro Manila ay nabubuo, ngayon ma'am, madidelay ito ng mahigit 3 years dahil nawala po ang counterpart nito for 2 years na pinayagan ni Marcos. Ibig sabihin, ang share ng government na dapat ay counterpart sa pundo ng Japan ay nawala. Kaya walang mangyayari sa proyektong ito kundi madidelay. Ang Mindanao Train System or Railway System Project ay nawala din po, ma'am, sapagkat ang counterpart na 50 billion pesos ay hindi rin po pinayagan ni Marcos na mai-release sa first 3 years ng pagpapatupad ng program. So meaning to say, maraming, halimbawa, ang pag-link up ng bridge ng Iloilo, Panay, Guimaras, Negros na na-approve sa panahon ni Pangulong Duterte at mayroon ng counterpart mula sa Chinese and even sa Korean government, na-discarrel din po ito, hindi na rin may patupad. Kaya po, ang malaking budget ng counterpart para sa mga funding ng big ticket projects na may foreign assistance, nawala dahil ang pundo kinurakot pinapunta sa flood control projects. Na diyan siya ka Eric, hindi na nila pwedeng itago kasi age of information nga, daming resibo 'di ba, na pinupuri nila si Marcos, 'di ba? Yeah. Marcos CPP love team nga sila 'di ba? Makabayan Black, 'di ba? Love na love nila si Marcos, 'di ba? Correct. So wala na, hindi mo na pwedeng pagkaila, tama? Eric, may tatanong ako, no, sino mas delikado sa Pilipino? O sino yung mas sinungaling at budolero? Ang CPP o si Bongbong Marcos? Kapareho. Ang tawag ngayon, ma'am, they are birds of the same feathers flock together. Yeah. Yan sila. And can you imagine, no? Nagsanib puwersa yung dalawang pinakamagnanakaw, pinaka-corrupt, pinakasinungaling, pinakamanloloko. Di ba? Kasi at the core of the CPP is deceit, panloloko sa Pilipino, di ba? Agree. Sino ba si Marcos? Di ba ganun na ganun siya? Puro panloloko, puro kagaguhan ka, Marcos. Gagawa-gawa ka pa ng komisyon na yan. Na para bang tingin niya tanga-tanga ng Pilipino, di ba? Na siya nag-create, siya nag-appoint. Ngayon, iisa na lang, tuloy-tuloy pa rin. Di ba? Parang gago, di ba? Yeah. 7 years, no? So, sa GDP yun, mga sweldo. Imagine, ganun tayo ka napag-iwanan and it can be pinpointed directly to the corruption of Bongbong Marcos. No, so, yun yung sinasabi natin dito, napakahalaga ng good governance kasi na-experience din namin yan. Nakakalula yung mga naririnig na si Eric just mentioned 300 plus billion. Na nasa LCAC kami, all it took was 20 million bawat isang barangay na ang funding yata natin na hiningi nun, Eric, was 26 billion ba? Parang gano'n? One lang, ma'am, wala. 2 billion, 2.4 billion lang. Ganun lang. Oo, 2.4 billion lang. Nakakalula. Like I told you nga, ito nga yung flood prevention project dito sa Japan, 88 billion na dahil lang sa 80 na pag nakita nyo, it's a tourist attraction actually because it's really impressive, no? Massive talaga na talagang wala nang floods dito, no? Kung may floods, sandali lang tapos mapupunta na doon, may sistema na sila. And it took only 88 billion pesos yung equivalent. Magkano na yung ano lang yun, bahay lang yan nila Martin Romualdez, no? Kupal talaga ng mga hayop na mga magnanakaw na ito, 'di ba? Oo. Kasi dineliver alone ni Saldico kay Marcos Jr. 52 billion pesos. Ito ay sa mga flood control na si Saldico ang inutusan na mangulimbat at magkumuha ng komisyon. Hindi pa kasama dito ang 25 billion pesos na inutos ni Marcos na isang tabi ang 100 billion. On top of that ay may 52 billion. Kay Marcos alone, kulang-kulang sa 100 billion pesos po. Ang sinasabi ni Saldico na napunta sa kanya. Equivalent din po dyan, hindi rin bababa sa 80 billion ng kay Romualdez. According to computations of Saldico. And Saldico is talking as an insider. Siya po ay executor
siya po ay warehouseman o botigero, at siya po ay matadero, taga-katay ng pundo, taga-ariglo ng SOP at mga kutong, at taga-deliver ng mga natipon na pangungutong. Ang quota sa kanya ni Marcos was 2 billion pesos per month. Kailangan may deliver ito. At ito ay mukhang ang nakuha nating information, Saldico is preparing now for executive affidavit na pipirmahan niya ito at idideklara niya ito na katotohanan. And in fact, kung i-compute ang mga sinasabi niya sa projects and program appropriations, imagine Marcos made 4,100 releases of unprogrammed appropriations amounting to almost 600 How many, billion pesos. Eric? How many? 4,100 flood control projects funded and sourced through unprogrammed appropriation. At ang unprogrammed appropriation, only the President can release that. 4,100 flood control projects. Ang computation niyan sa 3 taon, hindi bababa sa mga 600 billion yan. Ang mga proyekto na ang sindikato ay itong si Bunuan na kasama niya. Si Bunuan magsasagawa ng kunwari report ng accomplishment, yun pala wala. Sa Bulacan alone, they were able to nakapagpalusot sila ng almost 23 billion pesos na ghost projects. Sa Bulacan alone. Hindi pa to kasama kay Saldico. Ito ay diskarte nila Bunuan. So ibig sabihin, Ma'am Lorraine, kaya nga umabot ng 1.4 trillion pesos ang nawala. Kaya tama yung binabanggit mo na sa Singapore alone, aabutan tayo ng 67 years to double up our effort para ang ating ekonomiya ay kayang mabuhay ang GDP ng mga Pilipino kapantay sa Singapore. At ang sa Japan 42 years, sa South Korea 45 years. Imagine ang mga republika at gobyernong ito ay wala pa po sa kalahati ng ating karanasan sa pagbubuo ng gobyerno, and yet inunahan tayo. Singapore was nothing as a country, as a nation in 1960s. Yeah. Kasi nga, ito ay humiwalay lang sa Malaysia, no? Napakaliit na bansa ang Singapore, Ma'am Lorraine. Wala pa ito sa 1/4 area lang ng Mindanao, mga kababayan. At subalit, wala din itong maraming natural resources, minerals, o Kahit ano pa tubig. tubig nila ang Wala. 60% nanggagaling sa Malaysia, ang koneksyon ng kanilang water system. Mga kababayan, pero anong mayroon sila? Gobyernong matibay at matino. Gobyernong ang mamamayan niya ay kanyang dinidevelop, hinaharness, at gobyernong walang tolerance for corruption. Ikinukulong, Death penalty. binibitay nila. Yeah, tama ma'am. Death penalty. Death penalty ang sa kanila. Hindi pa na-compare diyan kung ikukumpara sa China. Siguro we will reach 80 to 100 years para abutan natin ang China. With the degree of development right now ng China. Sa Singapore, we will need 67 years. Sa Japan, 42 years. Sa Korea. Ang China ay dihamak na mas maunlad. The second largest or perhaps kapantay ng Amerika in world economic power. Mamurahin mga kababayan. Maybe Eric yung sa China kasi China was mentioned here, but this is just a snapshot, no. It's just for GDP. No, GDP lang. Yeah. Pero if you're so it's just a few years, parang 13 years yata, I'm not so sure. 25 years, but when it comes to infrastructure, Yeah. mahirap yan. Talaga, more so, I think it will take even more years kapag ka ang nakaupo ay si Bongbong Marcos, no? That's why he has to resign. He's bleeding our country dry. Kaya lang you were mentioning itong mga figures na yan, ano? Ano lang yan 100 billion pero 88 billion lang yung ano. There's that beautiful. Japan. Yeah, di ba? And then the train system. Imagine the Shinkansen, yung train nila has been in existence since the 60s, and yet it hasn't had one accident. No accident. Imagine. No, that system, because the government really cares for them. Talagang may upkeep. Hindi talaga pwedeng magnakaw dito. Katulad nung Singapore, talagang capital punishment. Dapat ganyan, dapat pinapatay talaga yung mga yan. Kung ako, no, bigyan niyo ako ng privilege, ako napapatay sa mga hayop na pag naging batos na yan. Honestly, it will be an honor. It will be an honor to do it right between their eyes. I would do it, no? Yeah, kasi ma'am sa Singapore, the stronger the bureaucracy, the stricter will be the requirement for you to get inside.
Hindi ka pwede maging bahagi ng gobyerno na wala kang batayang merit na ikaw ay may record na hindi ka corrupt, maayos ka gumawa, honest ka, at mahal mo ang paglilingkod sa gobyerno. Yeah. Kapag hindi talagang sipa ka, yung meritocracy, yung basis sa pagpasok sa gobyerno nila, Eric, Ma'am Lorraine. Eric, alam mo ba, nalaman ko na in a lot of offices, like for instance, the PCSO, they, minamana ang mga posisyon dyan, ang mga trabaho. So, kunyari ako, nanay ako, no, pa-retire na ako, dapat anak ko ang ipoposisyon ko dito. Kasi nga may sindikato na kayo meron na kayong pinagkukuhaan. Can you imagine the exact opposite of meritocracy na sinasabi mo, 'di ba? And they feel very entitled to it. My goodness. So talagang napakadaming bulok ng Pilipinas, no? Sinubukan ito ni Pangulong Duterte na baguhin. But of course, 6 years are not enough, no? Yeah. Sa Singapore, it took them 28 years para umangat ang sistema ng meritocracy, civil service, at ang kultura nila na lahat ay kikilos para ibuo ang buong bansa. But of course, maliit na bansa ang Singapore, pero hindi po yun excuse The more nga dapat tayo na mas maunlad dahil mas marami at higit na doble-doble ang ating biyaya sa kalikasan. Tubig, dagat, ilog, kagubatan. Yeah, grabe. Very kabundukan. rich ang Pilipinas. At minerals. But kaya nga ma'am, minsan natatawa tayo yung first lesson sa CPP, NPA, NDF. Recruitment, yung kanilang kurso na maikling kurso sa lipunan at revolusyong Pilipino. Ito yung kanilang pang-brainwash. Ito yung pang-indoctrination nila. The first question na ibabato nila sa nire-recruit nila, mayaman ang Pilipinas, ngunit naghihirap ang sambayanang Pilipino. That question is valid. But of course, the explanation is distorted pagdating sa CPP, NPA, NDF. Mantakin mo ma'am, ang pinakamalalaking deposito ng high-grade nickel nasa Surigao, ang mga ginto, ang copper, ang nickel, ang timber, ang palkata, the highest deposit of mineral resources nasa Region 13, Caraga, Agusan, Surigao provinces po yan. Some of the most corrupt politicians, Eric. Correct, ma'am. Like Johnny Pimentel. Yeah, Barbers. Johnny Pimentel, the barbers. Oh my gosh. Correct. Kaya, Matugas. ang resulta niyan, Ma'am Lorraine, the second or pinakamataas na incidence of poverty and malnutrition sa lugar din po na ito. Pero nandyan ang ginto, nandyan ang mga copper, nandyan ang nickel, high-grade nickel. At itong tarantadong si Martin Romualdez at ang pamilya niya, ang pinakamalaking negosyante ngayon ng nickel directly exported to China. Barko-barko ng nickel ang nininegosyo nila mula sa Surigao, Ma'am Lorraine. Eric, alam mo, I heard, no, under Bongbong Marcos, ang dami talagang bumili ng bahay sa Forbes Park, no, ng mga politiko. Napakadami nila. So, to go back to, kayo yung sinasabi ni Lee Kuan Yew. Ang Pilipinas, sabi niya, napaka-corrupt, ubod ng corrupt. Tapos, may isa pang official ng Singapore ang sabi, gusto ninyong matapos ang corruption sa Pilipinas, dapat ganito gawin ninyo. Yung pinakamataas, yan ang ipanish ninyo. Correct. Exact opposite of what's happening right now in the Philippines, where an entire government machinery, high government officials, Senate, Congress, everybody protecting and defending the mastermind, Bongbong Marcos, yung pinakamalaking dorobo, mandarambong, magnanakaw, kawatan, Bongbong Marcos. Everybody's protecting him, no? Even that Ping Lacson, everybody. No, instead of, so this is the kind of impunity and ito yung pambubulok sa Pilipinas, kaya ginagawa ito, no? That's why we want to show you itong dream vision ni Pastor, para makita ninyo, this is what we deserve. Kasi naniniwala ako na dapat akuhin natin yung paglagay natin sa pwesto ng isang drug addict na magnanakaw. Tayo may kasalanan yan. Tayo naglagay dyan tama, di ba? Tama. Pero syempre, nagsinungaling siya, pero kahit na nakita, kung tinignan natin objectively, no, na wala siyang, yung track record niya, diba? So, dapat hindi na natin siya naboto, pero binoto natin siya. Pero nandyan siya, hindi siya umaalis. Ako naniniwala din ako na ang mga kaayos nito ay si Inday Duterte, si Sara Duterte. Sara Duterte. The rest will compromise with the CPP. Siya hindi. She's uncompromising.
So yan ang kailangan nating leader. Therefore, we also have to deserve her. We have to Yeah. we have to really I fight agree. for Inday Sara kasi siya talaga ang makakalinis ng Pilipinas, and she will bring us. She has the capacity, she has the competence to bring us there. No, so itong si Marcos, talagang we have to ask him to resign. We have to demand his resignation and kick him out of office, and we have to put into office the constitutional successor, somebody we voted into office with a deep understanding that if that one we voted for president hindi na kaya yung kanyang trabaho, siya na ang susunod. So dapat yan ang ating gagawin. Because ang purpose niya ng ating pinag-usapan ni Ma'am Lorraine, we would address the main problem kung bakit lugmok ang ating bayan. Yeah. Naghihirap at nagkikahos ang mamamayang Pilipino at patuloy na dumadaos-dos ang ekonomiya, gumagapang sa kahirapan ang milyong-milyong Pilipino at hindi umuunlad at umaangat ang buong lipunan because of governance. So ang pagtanggal ng isang liderato na supposedly ay siyang namumuno para sa good governance like itong kay Marcos at Romualdez na siyang pinagmulan ng pinakamalaking iskandalo ng korupsyon, mga kababayan, sa tatay niya mga $50 billion lang in 20 years ang estimated na nanakaw nila. Pero kay Marcos Jr., in a matter of 3 years, aabot ng $75 billion ang worth ng ninakaw At least. nila. At so 3 years lang, nilagpasan pa niyang tatay niya. Yeah. Kaya yan ang tatanggalin natin. Hindi natin pababagsakin ng gobyerno. Hindi tayo mag-aklas ng armado. Tatanggalin natin sa pamamaraang mapayapa, tatanggalin natin sa pamamaraang may institutional and constitutional na mga boundaries at mayroon pong mekanismo. Kaya nga nagagalit ang taong bayan, Ma'am Lorraine, dahil sinalaula na naman ni Marcos. At nila Romualdez at ng asawa niya, itong operator talaga pala, Ma'am, si Lisa eh. Sabi nga ni May Vic mukha niya, Rodriguez, oo. yeah, sabi ni Vic Rodriguez, Marcos Jr. cannot afford the capacity to think properly. Yeah. Robot lang yan ang asawa niya. Binabatok-batukan nga lang yan eh. So, ang diskarte na mag-file ng sabotahe na impeachment kahapon, mga kababayan, diskarte ni Lisa Araneta. At akala niya makakalusot siya. Ang abogado na ginamit niya as complainant, si Attorney De Jesus, ay abogado na ginamit niya rin para atakihin at ipadisbar si Attorney Glenn Chong sa pagbubulgar ng kabulukan ni Marcos at ni Lisa. Yeah. So imagine, Ma'am Lorraine, lawyer mo, and then palalabasin mo na magiging complainant sa impeachment laban kay Marcos para lamang i-discarrel at hindi makausad at hindi maka-take off ang seryoso, may klarong ebidensya at may mabigat na hambalos laban kay Marcos na pending na impeachment complaint na hindi pa naisasampa. Pero alam ko po at alam mo yan, Ma'am Lorraine, na may naghahanda na ng matino at maayos na impeachment complaint. Now, I would like to take your reaction on this, Ma'am Lorraine. Gaano kagarapal ba ang aabutin nito mag-asawang ito that they are openly, itong sinabi ni Congressman Pulong lantaran kung bastusin at tarantaduhin nila ang institutional processes kapareho ng impeachment mechanism na siyang sana ay sandata ng taong bayan upang tanggalin ang mga bulok na mga opisyal ng gobyerno who are only be removed by way of impeachment. Ma'am Lorraine. I like very much, Eric, that you clarified clearly what we were asking, that Marcos stepped down. We're not asking for the government to be destabilized. In fact, the greatest destabilizers in government are this couple, Lisa Marcos and Bongbong Marcos, at yung pinsan nilang, Diyos ko po, but we have to invent a new word for that kind of greediness of Martin Romualdez, di ba? So, Grabe. they are the greatest destabilizers in government na binabastos ang mga proseso natin, democratic processes, and the processes that defend and protect our country. No, so, you were saying, itong si Bongbong Marcos, ang talagang mastermind dyan ay si Lisa Marcos. I believe so, I believe so. You know that audio? I mean, if you had the guts to listen to it, kasi I believe that people expose themselves in their most intimate moments, so you can really tell, that she's the one running the show. Because if you asked a grown man to have anal sex and he doesn't want, he won't have it, and say, fuck you, go away. But no, with her,
she's the one running the show. She's the one, even in the most intimate of moments, she's like a puppet. He's like a puppet. He's weak, no? Talagang Tama. nakakadiri talaga, no? So you can tell, you can really see that this man is an empty shell. And it's Yeah. really the evil, the wicked mind of this woman, no? Tingnan Yeah. mo yung pagmumukha niya, no? And the Even kind sa of Panama, shame, no? Yeah, Even go ahead, Eric. yung huling video ni Saldico na hindi pa niya binanggit pero sa Yeah. huling video bago siya magkaroon ng parang Lilo status muna, binanggit niya ng sindikato sa likod ni Marcos, si Lisa. Ang pagkontrol sa Bureau of Customs, ang pagkontrol sa BIR, ang pagkontrol sa immigration, ang pagkontrol sa mga money-making areas, mama, pati ang smuggling sa agriculture, yung diskarte sa asukal na pinag-inita niya si former Executive Secretary Vic Rodriguez, yung paglalagay ng mga tao sa Bureau of Customs. Ang estimate ni Saldico, hindi bababa. Sa loob ng 3 taon, nakakuha sila ng 20 to 30 billion pesos. Si Lisa at ang kapatid niya na tinatawag na si Mike Alpha or si Mike Araneta. And even Sandro Marcos are involved. Sabi mo nga, Ma'am Moreno, if Marcos has a mind of his own na matino, mantakin mo 18 months kang naging Department of Agriculture Secretary. Pero saan ka nakakita ng agricultural smuggling? Ikaw ng presidente, tuloy-tuloy na sumirit. Ang presyo ng sibuyas umabot ng halos 1,200 pesos per kilo. My goodness, Ma'am Lorraine. Ang kamatis, ang asukal, ang bigas, ang poultry products, ang itlog, mga gatas, lahat ng ito ay namamanipulate ang price. Ikaw, ang agriculture secretary, for 18 months, mga kababayan. Ibig sabihin sa likod niya, si Lisa at yung binulgar ni Saldico na sindikato na ang nagpapatakbo, asawa niya. Kaya Ma'am Noreen, hindi katakataka na itong si Attorney De Jesus, tinatawag ito na for hire ang kanyang ginawa. At maganda po ang naging reaksyon ni Congressman Pulong Duterte. Sabi niya, kami, nang pinapa-impeach niyo si Vice President Sara Duterte, humarap kami ng patas, ng tapat. Pero dito, alam niyong may isasampa pa ng kaso sa inyo na mabigat. Bakit hindi niyo hinarap? Bakit sinabotahin niyo? At sa magkanong halaga ito? Katawa-tawa ang labas ng bansa. Kaya sabi mo, Ma'am Loreno, as long as people in the highest office cannot be put into punishment to account for their crimes, like Marcos and Romualdez, walang mangyayari po dito sa ating bansa, kundi paulit-ulit lang na cycle ng kurakot, bulok, na mga politikong nagpapasapasahan lang over the generations, except Rodrigo Duterte and Sara Duterte. They are exceptions. Yeah. You know what, Eric, no, mga kababayan, history is replete with examples, no, of people who thought they were untouchable when they were in power. But as soon as the power ran out, they were hanged. I mean, you gotta study history, you idiots. Yan talaga, no? So yung kayabangan ninyo, yung arrogance ninyo, you think that's going to be forever? Sana nakinig kayo kay Rodrigo Duterte, no? Kasi alam na alam niya yan. Also, itong naririnig ko ng mga bahay sa Forbes Park na they snap up, no? Mhm. I heard. I don't know if it's true. Let's just say it's true, no? Romeo Acop was one of them, no? Yes. Where is he now? He's dead, 'di ba? So I don't know how true that is. Maybe it was some other property, no? I mean, he was really how much he was a recipient of insertions niya 3-point-something billion, 'di ba? Million. Diyos ko talaga. At tapos yung anak daw niya ngayon ay tatakbo dun sa his district, no? And his son, who's a doctor, said that he's going to continue what his father started. Oh my God, OMG. So sa mga kababayan namin na nasa, anong Rizal? Antipolo. Sa Rizal ba siya? Antipolo. Huwag niyo iboto pag Acop. Please lang, tigilan nyo na yan. Kasi yung isang pinakamaling pagkakamali, yung pag-iisip na magkakahiwalay tayo. Hindi magkakapareho tayo, lahat tayo Pilipino. Sa pag naglagay kayo dyan ng isang Acop na pinangako na itutuloy niya yung sinimulan ng tatay niyang magnanakaw, buong Pilipinas damay. So magtulungan tayo dito.
katulad ditong mga taga Leyte, pwede ba tigil-tigilan nyo na yung pagboto kay Martin Romualdez? Kung dyan pa lang, no, nasimulan. Siyempre, nagmamagic-magic sila, Martin and everything. Pero magtulungan tayo, wag natin, subukan natin ngayon, no? Kasi binigyan tayo ng pagkakataon ng panahon na mag-isip bilang isang bansa. Hindi yung porket taga Leyte ka, taga ganyan ka, taga ganyan ka. Hindi. Lahat tayo talagang sakit ng, ano yan, Eric? Sakit ng kalingkingan, whatever. Ay dama ng buong ramdam ng buong katawan. Yon, 'di ba? Magkakapareho tayo. A perfect example was yung sa LCAC Yes. nung akala ko na okay naman kasi sa Manila, yung pala nagdadanak na ng dugo sa kanayunan sa mga Kanina, kapatid nating IP dahil dyan kina Franz Castro, mga CPP, sina Sara Elago, Tonchi Tino, si Correct. Reneco, mga recruiters na Bayan Muna, Kabataan Party List, yung pala nagdadanak ng dugo, kaya pala hindi Correct. lumilipad ang Pilipinas. So magkakapareho tayo dito, no? So magtulungan talaga tayo, no? And speaking about that, ma'am, no, kagabi, Yeah. I was privileged to talk to one active general. Hindi ko na sasabihin, ma'am, kasi nagkasalubong kami sa isang lugar. Yeah. Magkakilala tayo sa LCAC, colonel pa siya noon. Ngayon, general na, 1-star. At pagkakaalam ko, ma'am, magkakilala sa ni Colonel Odi Mungaw, senior pa niya. Sabi niya, ay si Sir Odi, maayos yan. Na-timing lang na walang malakas na pamunuan ang AFP para i-lead kami as an organization dahil politikong-politiko yan si Bronner. No, coming from a general, ma'am, hindi ko na mabanggitin, of course, Yeah. to protect this general. Kasi, ma'am, may years of service pa eh. Batang general ito eh. Sabi niya, hindi naman kaila sa amin, kay Eric eh, na tarantado itong gobyerno, but we cannot decide for the people na kami ang mauuna, na parang kami ang magrarally. Kasi that is a very dangerous precedent sa AFP na parang kami ang magrarally every time may corrupt na presidente. That is a very dangerous trend, pero nag-aabang kami kung anong gagawin ng taong bayan. Yan ang gawin nyo kay Eric. Sapagkat within the sentiments ng mga officers, Bronner does not represent the sentiments of the generals. He does not represent the real sentiments of senior officers. Pero, kita mo nangyari kay Colonel Mungaw, mag-isa lang siya, hindi na organized. Wrong timing ang kanyang paglabas, kaya mapupuruhan siya. Pero, he represents the actual anger. Nakakahiya ng aming Commander-in-Chief, adik. Sino ba naman hindi mag-iisip na adik yan? Kitang-kita sa physical appearance. Ayaw nga magpa-hair follicle test eh. So, ma'am, nagulat ako sa ganung mga kwento na mayroon, general ito at ito ay respected among the generals na nasa intelligence service. Kinikilala ito na hindi ito masyadong nagko-komentaryo. Pero nang marinig kong komentaryo na yon, ibig sabihin, kumakalat talaga ang discontento. Only that Bronner is making himself like a politician dahil nga pinoprotektahan niya ang benepisyo niya at ng asawa niya. Sabi pa niya, ay isa pa yan, ang asawa niya, kumakalat na rin ang skandalo, nakakahiya na may ganitong uri ng liderato ang AFP. Eric, yan ma'am. I think it needs to be pointed out now. But I think that with all due respect, no, palusot na lang yon, Eric. Tingin ko naduduwag sila, or like what I hear, nababayaran. Pero nga, the two of us, no, kilala natin nga ang AFP. Talagang mga bayani talaga yan, no? Talagang binibigay nila ang buhay nila para sa atin. So let's see, no? Let's see, kasi kung sinasabi niya na mag-rally, ilang beses na ba? Milyon-milyon na nga yung lumalabas eh, di ba? No, so we'll just did he say anything siguro else? ang tinutumbok nila na rally, yung talagang mag-paralyze. Yung paralyze ang EDSA, hindi yung hanggang 5 p.m. lang uwi na. Yung rally na hinahanap nila yung talagang may impact of paralysis. Sabi niya, mabilis lang yung Eric. It will be just a matter of hours. Kapag na-achieve nyo yan, ako naniniwala. Personal yan na view. Naniniwala I believe so. I agree. Maiiwan yan si Bronner. Maiiwan yan sila. Even Gibo. When people start to mass up and they do not go home, nandyan sila sa lansangan at ang panawagan ay Marcos resign, the AFP will side by the people, with the people. You know what, Eric, no?
mga kababayan, if all you have is a title, then you're a very weak leader. And I think ganyan na si Omet, no? Kasi Yeah. grabe na yung grumbling sa kanya, no? Eh, kasama pa yung asawa niya na Mm. all his career, abusada yan, no? Well, can you imagine what she is now? She's morphed into a monster. Na talaga narinig ko. No? And all these things that she's been doing, yeah. So, yeah, we'll see, no? We'll see how this goes, no? We'll see. Yeah, nagulat ako mama sa ganong komentaryo na sabi niya, Colonel Munggaw represented deep inside us. Kung nag-antay mo na ng timing na nakapag-organize ng maayos, baka maraming sumama na senior officers. Pero dahil naunahan niya, napaghandaan na siya. So kami, kung isa-dalawa lang kami, kawawa ang isa-dalawa. Pero kailangan pag mga 20, 30 generals or colonel, mahirap i-court martial yon. Yun ang punto niya. Sabi niya, and I think doon yan papunta, Eric. With the situation right now, hindi yan maiwasan. Pero kayo naman na nasa pagkilos ng mapayapa, subukan yung hindi lang 8 a.m. to 5 p.m. ang rally. Make it a paralysis, mapayapa, subalit talagang ilulumpo niya ang, halimbawa, ang buong EDSA, sabi niya, i-occupy ng taong bayan yan for 3 days, imposible na hindi lalayas ito si Marcos. But we will support the people na hindi kayo sasaktan. At doon patungo ang sentimento ng mamamayan. Si Bronner is out. Sabi niya, ang kanyang legacy is a legacy of a politician rather than a general. Yan ang term na tawag sa kanya. Alam mo, Eric, no? Eric, mga kababayan, this is the thing that that really strikes me about this whole thing, that how a lot of people are missing the boat, no? They don't see that historical times are upon us and that they're being called to take a stand. In other words, no, they miss it. They miss talaga that the opportunity that's being given to them for their moment at greatness. Kasi I believe that people who study history, like PRRD, who are really good students of history, gustong-gusto niya to. Yeah. Gustong-gusto niya ito. Alam niya kung anong ginagawa niya. Like, remember when we were with him the night before we were illegally detained in Congress, no? Congress. He said, you're being asked to take a stand for your country. Konti lang yung nabibigyan ng ganyan, 'di ba? So, in other words, no, these people, while all they think about is their pension or playing golf, kasi yun yung naririnig ko eh. Yan lang concerns nila, pension, yung palaki lang ng tiyan nila. Ganun ba? Dito ba, dilagay ba kayo sa mundong ibabaw para mag-golf at para mag-pension? Ay, depende na lang sa'yo. Ako, I don't believe that. I believe we were placed here for greatness, no? Or basta for other people, to serve other people, di ba? So, and when we fight for freedom like we're doing, the goal is to free people, no? Even their minds, and that they should fight for it as well. Eric, let's look at the video. You wanna look at the video? Andyan na. O sige. Yeah. Kung ready na ang video, ito po yung vision ni Pastor Apollo Kibuloy shared to the people bago po siya i-incarcerate sa mga paratang na ang layunin ng gobyerno ni Marcos at Romualdez ay lumpuin ang kanyang tagapagsuporta sa information sa mabuting gawa ng mabuting gobyerno na pinamunuan noon ni Pangulong Duterte. Let's have the video, Ma'am Lorraine. That's the train. Yan yung train. Mga kababayan, yan yung vision ni Pastor. Hindi ko pa nakikita, Ma'am. Nandiyan na ba? Oo, nandyan na. Wala akong nakikita. Siguro. Are we playing it right now, Ma'am? Yeah. We're there sa 100 Islands sa Pangasinan. Kasi doon tayo nagsimula sa Batanes yata. No, so now nasa Capas Tarlac na the trains, no, ang pangarap ay ikokonekta ang lahat ng mula Luzon hanggang Mindanao. At hindi lang 'yan, kasi si Pastor kasi hindi lang siya puro salita. Ayaw niya ng salita, in other words, no. In fact, ayaw niya 'yan. May mga kinausap siya na mga Chinese sa China government, and they said yes, we can do that, no, dali-dali lang yan kasi nakita mo naman yung infrastructure ng China. Wala na kaya nilang pagdugtungin ang train sa mga bundok. Kaya nilang itawid ang dagat ng milya-milya, 65 kilometers na dagat na ginawa nila into 2 hours lang ang travel, dating 4 hours, no, the longest bridge yung Macau, Hong Kong.
Yeah. Oo. And, Look at and ang this. Oh. bottom line, ang governance, ma'am, ano? Mga kababayan, I hope nakikita niyo po sa ating Yeah. pina-flash, no? Kasi sa site ko, ma'am, wala kong Wala ka na-visualize nakikita sa dito. monitor. So ngayon Oo. nasa Visayas na yung train. So actually hindi ito drawing na plano. Parang talagang meron siyang, ayan, nasa Bohol na tayo, Eric, andun na yung train. Bullet train ito, mabilis, no? At pag hindi ka kasi nakatira, hindi mo na-experience, o nasa Cebu na siya. Kapag hindi mo na-experience kung ano ibig sabihin ng magkaroon ng sistema na ganyan, hindi mo masyado naintindihan yung kahalagahan. Yeah, I agree. Pero kasi na-experience ko na dito sa Japan, no, foot on the ground na. Ang ganda-ganda pala, ang ganda-ganda talaga kasi even though you're in Tokyo, you can have goods brought to you kasi I go to the onsen on a regular basis, no? Parang ano nila yon, public bath nila yon. Imagine spring water from as far as Iwate, which is north, no, bandang Hokkaido, layo-layo na nun, nakakaabot sa Tokyo kasi nga meron silang ganyang sistema. So, buhay na buhay ang komersyo. Nasa Mindanao Correct. na tayo. So, Oo. magkakadikit, no? Ang ganda-ganda, di ba? Oo. Nung Yan po ang pinakita, problema, ma'am, na dahil nga sa tinanggal ni Marcos at nila Romualdez at ng sindikato ang counterpart ng government para doon sa mga big ticket projects, marami pong mga foreign assisted projects ay hindi matutuloy. yeah, At na-freeze dahil nga wala ng counterpart ng government. Inilagay nila sa pagnanakaw sa flood control projects. For example, ma'am, ang subway na sa panahon ni Pangulong Duterte sa Buong Metro Manila ay nabubuo, ngayon ma'am, madidelay ito ng mahigit 3 years dahil nawala po ang counterpart nito for 2 years na pinayagan ni Marcos. Ibig sabihin, ang share ng government na dapat ay counterpart sa pundo ng Japan ay nawala. Kaya walang mangyayari sa proyektong ito kundi madidelay. Ang Yeah. Mindanao Train System or Railway System Project ay nawala din po, ma'am, sapagkat ang counterpart na 50 billion pesos ay hindi rin po pinayagan ni Marcos na mai-release sa first 3 years ng pagpapatupad ng program. So meaning to say, maraming, halimbawa, ang pag-link up ng bridge ng Iloilo, Panay, Guimaras, Negros yeah. na na-approve sa panahon ni Pangulong Duterte at mayroon ng counterpart mula sa Chinese and even sa Korean government na diskaril din po ito, hindi na din may patupad. Kaya po, ang malaking budget ng counterpart para sa mga funding ng big ticket projects na may foreign assistance nawala dahil ang pundo kinurakot pinapunta sa flood control projects. Ganun po ang malaking krimen na binabanggit namin ni Ma'am Lorraine dito kung bakit ang vision na ito na binanggit ni Pastor Kibuloy ay realistic at doable. Yeah. Kung ang gobyerno ay ginawa niya ang tama na punduhan niya ang counterpart, arigluhin niya hindi ito kurakutin at mag-work together sa mga abanting gobyerno like Japan, Korea, and China. Ma'am Lorraine. And gagawin ito ni Inday, no? Pag president siya, sigurado ako gagawin niya yan. At kayang-kaya niya yan, no? Kayang-kaya niyang gawin. Pero I think that a huge part of the reforms, no, in our country ought to include punishing the most Yeah. guilty, no? Because ang ginawa ni Bongbong Marcos, no, yung administrasyon niya, tumakbo siya para magnakaw, tapos yung administrasyon niya pinagtatakpan ang pinaka-mastermind ng magnanakaw, no? Sa madaling salita, talagang very pathological na talaga, very dysfunctional na ang nangyari sa Pilipinas. At nakikita natin yan all over. And alam mo Eric, na mga kababayan, hindi ito kaya ni Bongbong Marcos. Wala siyang kapasidad. Wala siya, lahat sila, kahit si Martin Romualdez, lahat sila nandiyan, pinakita nila. Kahit si Vince Dizon, oh my God, are you kidding me? Talagang wala silang kapasidad, wala silang alam. Yan yung sinabi ni PRRD, wala kayong alam. Kitang-kita naman. Ano ba naman ang alam lang nila? 'Di ba? Magnakaw, mag-bribe. Yung pera ng bayan ang ginawa nila pang suhol. Kasi yun lang naman ang track record nila, manuhol ng tao. But to give services. I mean, look at Martin Romualdez, has been a congressman for decades. And yet yung distrito niya is one of the poorest. Parang sila Correct. Johnny Pimentel.
No, so ang Mhm. sa madaling salita, habang si Johnny Pimentel, 10 o ilan yung kanyang sports car sa mala bodega niyang garahe, yung mga constituents niya nagugutom at Correct. pinagtataga ng mga CPP kasi kaibigan niya sila Franz Castro, sila Tama. Eufemia Culyamat na pinayagan niya yung katarantaduhan ng mga bills na final ng Makabayan Block para maprotektahan ang mga NPA. No, habang yan si Yan. Johnny Pimentel namimigay ng mga baril sa NPA. No, Yeah. so That is kawalang true. yaan, no? Yan. Okay, go ahead, Eric. At tama yan, Mama. Speaking of insurgency or communist terrorism, ang Malaysia, ma'am, dinurog nila ito Yan. decades ago. Ang Yan. Indonesia, dinurog nila ito decades ago. Ang Yan. Singapore, tinapos nila ito. Even sa Agad-agad. Thailand. Yes. Ibig Indonesia, sabihin po, Eric. Indonesia, lalo na, yung the Suharto Formula. Mahigit 1,000,000 na mga Communist Let's do Party it. members. Yeah. Na talagang kinatay, literally, sa Indonesia. At kay Lee Kuan Yew, Mama, kapag hindi ka sumunod at ikaw ay mag-instigate ng welga, mag-instigate ka ng paralysis ng ekonomiya, ay talagang palalayasin ka sa Singapore. At kung mag-insist ka pa na mag-recruit ng marami pang mag-alsa ng parang komunista, bibitahin ka sa Singapore. Yeah. Yan po ang hindi ginawa dito sa Pilipinas. Bagamat sinubukan ni Pangulong Duterte na durugin ang CPP, NPA, NDF sa pamamagitan ng isang breakthrough program, itong National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, subalit ngayon ito po ay pilit na kinakapon ni Bongbong Marcos Jr. sapagkat ang CPP, NPA, NDF po ay nagiging pinakamaasahan nila na kaalyado. And come to think of it, Ma'am Lorraine, the CPP, NPA, NDF made a very crucial decision na pakialaman ang pagpapadukot kay Pangulong Duterte. Yeah. Sapagkat ang naging konsultant po ng gobyerno ni Marcos kung paano i-design ang pagpapadukot kay Pangulong Duterte, ito pong mga CPP, NPA, NDF, kagaya po nila Cristina Conte. Kagaya po ng mga operatiba na naglalayason sa International Department ng CPP, NPA, NDF. Kaya itong kakaroon ng special operations na ito, nagkasabwatan po dito sila Torre, sila Marcos, sila Gibo Chodoro, ginamit po ito ng CPP, Group NPA, effort. NDF. Yeah, group effort nila. At ang nangyari sa Netherlands pala, Ma'am Lorraine, talagang ang ICC at ang mga prosecutors ay katrabaho ng mga CPP International Department sa matagal na panahon. Kaya walang kaduda-duda na ngayon, sila din po ang gustong durugin ng tuluyan si Vice President Sara Duterte sapagkat nagawa nila kay Pangulong Duterte yan at gagawin din nila yan kay Sara Duterte at sa mga kalyado pa ng Duterte Political Group. And don't forget, Ma'am Lorraine, sinabi na yan ni Juan Ponce Enrile na nabubuhay siya. Hindi dapat pumasok ang Pilipinas sa ICC sapagkat gagamitin niya ng mga kalaban ng gobyerno para durugin ang mga totoong naglilingkod sa demokrasya at integridad ng ating gobyerno na malakas ang loob. Like mga officers ng AFP, ng PNP, and it happened to Rodrigo Duterte, Ma'am Lorraine. Yan Eric, nga ang I nangyari. have a question. I Yes. have a question. So you spoke about the kamatayan, the Makabayan Block, di ba? Why then are they making noise about impeaching their strongest ally, Bongbong Marcos? What do you think is going on? Are It they going to appears, do ma'am. it? Will they do it? And why not? And etc. Could you tell It us what you appears, think? ma'am, that there is a crack now in the alliance because of the isolation of Marcos. So ang CPP, NPA, NDF, ang namimintin nilang alyansa ay kay Martin Romualdez. Kay Marcos, mukhang nagkakaroon sila ng problema sapagkat nga may bargain sila na palabasin sila Bicladlad, sa Delberto Silva, si Villarico, at saka itong sina Casambre na top leaders nila sa Communist Party at ibuksan ng peace talks, hindi nangyari. So this is a bargaining chip for them na kung hindi mo gagawin itong aming gustong gawin, bagamat binagbigyan mo kami kay Pangulong Duterte, kay Rodrigo Duterte na ipadukot, gagawin namin, ipa-impeach ka namin. Kagaya ng ginawa namin noon kay Gloria Macapagal-Arroyo, matapos na hindi pinagbigyan ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, ma'am, ang kanilang diskarte sa peace talks. So, ano pong bargain dito mga kababayan sa impeachment na ito? They are pushing for the release of all top leaders nila at mga tinatawag nilang political prisoners at ipast-track ang tinatawag na peace talks, Ma'am Lorraine.
So hindi po ito sincero na pananagutin si Marcos. Ang hakbang ng kamatayan party list ay isang bargaining operation para i-pressure si Marcos na ipagpapatuloy ang alliance by giving in sa panawagan na terrorist talks na ito na sinasabi natin, Ma'am Lorraine, mukhang doon na sana papunta. May tanong ako. Pero eventually, hanggang ngayon, actually nangyayari na nagkukunyari lang sila na binobola-bola lang nila si Marcos kasi ginagamit siya, di ba? Pero eventually, tinatraidor na rin nila, di ba? Tama. Tama? You're correct about that. Kasi ma'am, ang nangyayari ngayon, mayroon silang alliance sa party list pero ang NPA tuloy-tuloy po ang pagbira sa kanilang recruitment at patuloy na umatake sa government forces. So there is no sincerity about alliance. The alliance is only partial dito sa party list at urban operatives. Pero limited na rin ngayon dahil bumabaho at bumabaho si Marcos. Na-isolate siya ng na-isolate sa taong bayan. The CPP, NPA, NDF would like to have a hand to pretend that they are also part of the people's movement to oust Marcos. So in other words, yeah. That was I was getting at, diba, that they make other people do the heavy work, the heavy lifting. Pero kapag bumabagsak na si Marcos, na nakikita natin ngayon with all the trust ratings, they go there and pretend that they were part of it all along. Pero actually, wag nating kakalimutan, yan sila Franz Castro, Tonchi Tino, yung Kabataan, Party List, Gabriela, ano yan, pinaka-corrupt yan. Kumuha yan, kumubra yan kay Martin Romualdez, no, ng 150 million each para sa pirma sa impeachment and other insertions then. I don't know about the insertion, but corrupt yan, napaka-corrupt ng mga yan. No? So sa madaling salita, yung tinatawag na tinuro sa atin nila Eric, yung revolutionary dual tactics na ginagamit lang nila si Marcos, no. Tama ba, Eric? I agree. Tama, you're correct. I agree to that. Sapagkat ma'am, ang pinaka-oportunista at manloloko at sinungaling, ang CPP, NPA, NDF. They would like to make believe na ng panahon na akala nila masikat pa at mabango pa si Marcos at Romualdez, nagagamit nila kasi akala nila papatulan ng mamamayang Pilipino ang narrative na ang mga masasamang elemento sa politika ay ang mga Duterte. Ngayon niyayakap pa rin ng Pilipino ang mga Duterte. At ngayon mabilis na bumulusok ang popularidad ni Marcos. Never seen before. You're correct. So ngayon, magpipretend sila na hindi kami kasama dyan. In fact, kasama kami ng mamamayan. Pero sila ay enablers and beneficiaries ng katarantaduhan at kabulukan ng panggobyerno na kurakot. At the very onset, kasama sila. No, tsaka Eric, hindi na nila pwedeng itago. Kasi age of information nga, daming resibo di ba, na pinupuri nila si Marcos, di ba? Yeah. Marcos CPP love team nga sila, di ba? Makabayan Black, di ba? Love na love nila si Marcos, di ba? Correct. So wala na, hindi mo na pwedeng pagkaila, tama? Eric, may tatanong ako, no, sino mas delikado sa Pilipino? O sino yung mas sinungaling at budolero? Ang CPP o si Bongbong Marcos? Kapareho. Ang tawag nga dyan, ma'am, they are birds of the same feathers flock together. Yeah. Yan sila. And can you imagine, no? Nagsanib puwersa yung dalawang pinakamagnanakaw, pinaka-corrupt, pinakasinungaling, pinakamanloloko. Di ba? Kasi at the core of the CPP is deceit, panloloko sa Pilipino, di ba? Agree. Sino ba si Marcos? Di ba ganun na ganun siya? Puro panloloko, puro kagaguhan ka, Marcos. Gagawa-gawa ka pa ng commission na yan. Na para bang tingin niya tanga-tanga ng Pilipino, di ba, na siya nag-create, siya nag-appoint. Ngayon, iisa na lang, tuloy-tuloy pa rin. Di ba, parang gago, di ba? Yes. Mariosep. At saka parang pinaka-nagugulat ako dito sa kanya, no? Pagkabudolero niya. Actually, nagagandahan ako, Eric, kasi noon, alam natin na alam natin sinungaling siya, pero buong Pilipinas hindi pa alam. Pero ngayon, alam na ng buong Pilipinas. Abisado. Kahit na anong gawin niya, kahit na anong sabihin niya, pag pumunta ka sa pinagtatawanan siya, 'di ba? So, wala na talagang again and again, no, yung kagandahan dito, we will live through that experience na nararamdaman natin na ang kapangyarihan talaga nanggagaling sa tao kasi ang natitira na lang na nagpoprotekta kay Vice President
at saka kay PRRD ay ang taong bayan eh. Taong bayan. Mm. Si Inday halos wala na siyang budget, no? Tinanggal na, wala nang bodyguard, lahat na tinanggal sa kanya. Pero grabe, most trusted siya ng taong bayan, no? At dahil Agree. dyan, natatakot ito sila bangag dahil kahit kay PRRD all over the world, no, may payakap-yakap pa si Lisa Marcos sa mga OFW na pinandidirihan ng OFW. Kasi ang babaw-babaw ng pagkakaintindi nila ng tiwala ng mga OFW kay PRRD. Si PRRD, nung hindi pa nga uso, no, yung kwento mo, yung kay Flor Contemplacion, andyan na siya, no, lumaban siya para sa OFW. At saka talaga nung Pangulo siya, naramdaman nila ang benepisyo. So sa tingin mo, dahil sa kapunyatehan na yakap-yakap at iiyak-iyak ka ng crocodile tears, tingin mo, 'di ba? Alam mo, kung tingin mo na dahil dyan sa yakap mo at sa iyak mo, Lisa Marcos, ay mamahalin ka ng OFW, baka drug addict ka. Ay, drug addict ka. Drug addict nga pala talaga. Diba? Yun naman talagang tumbok ni Senator Amy, di ba? Sabi niya, buong pamilya niya adik, mga anak nag-a-addict, asawa adik, at ginawa ng drug din ang Malacanang, no? Nakakahiya ito, Ma'am Lorraine, kaya nga sabi ko, kahit anong pagsabihin ng kaibigan kong general na yon, hindi na rin mawawala na ang katotohanan that the AFP tolerated this. That the President as their Commander-in-Chief is a drug addict Commander-in-Chief. Yeah. At hindi sila kumikibo. They are not making any move. Why wait? Why wait for the people to mass up when you can do it faster by declaring a unanimous and categorical declaration of the withdrawal of support, which is part po ng ating constitutional line na sinabi ng Korte Suprema na hindi mali, na ang AFP in times of deep moral crisis and open and actual lack of confidence to the Commander-in-Chief dahil sa mga pangyayari ay hindi naman po equivalent sa mutiny or kudita if they withdraw support from the Commander-in-Chief to facilitate a technical resignation and the transition of power by virtue of constitutional line of succession. Yan po ay nakalagay sa nangyari po noong 2001 nang nag-withdraw ng support sina General Angelo Reyes at ang buong AFP, din sumunod na rin po ang PNP, Ma'am Lorraine. Your final words sa ating episode na ito, Ma'am Lorraine. Napakaganda ng ating talakayan and I like that na mayroon tayong positive good vibes, mayroon tayong critical position at mayroon tayong perspective of alternative for good governance programs. Go ahead, Ma'am Lorraine. So, meron hong rason kung bakit ang mga pasista sa kasaysayan ay pinatatahimik ang taong bayan. May rason kung bakit si Bongbong Marcos ay pinatatahimik tayo. Tinatakot, tinathreaten, hinaharas, no? At yun ay dahil yung boses natin ay makapangyarihan. Kahit mag-isa ka, magsalita ka, kahit madilim, kahit natatakot ka, kahit hindi mo alam kung ano ang hinaharap mo, basta totoo yung sinasabi mo at talagang gusto mong sabihin mo. May rason kung bakit that is the highest freedom. Why it is such a sacred right, yung freedom of expression. At yun ay dahil talagang mabigat na kapangyarihan yan. At kailangan nating i-practice yan. Huwag tayong magpapatahimik.